Isa sa pinagmumula ng kabiguan ng ating pananampalataya ay yung pilit nating pine-predict kung paano sasagot ang Diyos sa ating sitwasyon. Hindi naman laging mali ang ganyan. Kaso minsan, dumarating yung kaisipan na parang iisa lang ang tugon sa ating sitwasyon. At kapag hindi ganoon ang nangyari, parang wala nang iba pang pwedeng paraan. Madalas yung frustration natin sa sitwasyon bunga ng pagkalimot kung sino ang Diyos at kung sino nga ba tayo. Nakakalimutan natin ang kahigitan niya sa atin at nag-aakala tayong predictable na masyado ang Diyos. Dapat nating tandaan na higit ang magagawa ng Diyos sa ating inaasahan at higit pa ang inilaan ng Diyos para sa mga taong kumikilala sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang magagawa ng Diyos para sa atin ay hindi matatapos kahit ang buhay natin ay humantong na sa kamatayan. Isa pa sa dahilan kung bakit madalas ay nawawalan tayo ng pag-asa sa buhay at tila nabibigo sa ating pagtitiwala sa Diyos ay ang kaisipan na ang buhay na ito sa mundo ang tanging mahalaga. Kaya kapag ang Diyos ay hindi tumugon sa ating dalangin habang tayo ay nandito sa mundo, tila huli na ang lahat kapag hindi natin nakamit ang mga pinangako ng Diyos habang tayo ay nandito pa sa mundo. Ang tingin natin ay bigo na talaga tayo. Ang tingin natin sa mundong ito ay ang tanging lugar kung saan dapat tuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. At ang tingin natin sa buhay sa mundo ay ang tanging pagkakataon kung kailan dapat tumugon ng Diyos sa atin. Nagkakaroon tayo ng pakiramdam ng pagkabigo kapag hindi naganap ang mga bagay ayon sa ating inaasahan at hindi nangyari ayon sa ating timeline. Ito rin ay nagpapakita na kadalasan ay naiisip natin na ang kamatayan ang pagtatapos ng lahat ng bagay. Tila ba kapag hindi naganap sa buhay na ito, wala na, game over na. Ang sabi sa unang Korinto chapter 2 verse 9, ganito nga ang sinasabi ng kasulatan, wala pang taong nakakita, nakarinig, o nakaisip sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Talagang mahalaga sa Diyos ang buhay natin ngayon sa mundong ito. Pero kailangan tandaan na hindi lamang dito ang pagkakataon upang tuparin ng Diyos ang kanyang mga pinangako sa atin. Hindi lamang ayon sa haba ng buhay natin dito ang timeline ng ating Diyos. Lagi mong alalahanin na ang buhay sa mundo ay hindi ang bukod tanging pagkakataon para makagawa ang Diyos sa ating buhay. Ang pagkabigo sa buhay sa mundo ay hindi nangangahulugan na binigo na nga tayo ng Diyos. Ang magagawa niya ay hindi kayang hadlangan ng limitasyon ng mundong ito. Kaya patuloy kang magtiwala sa Kanya at asa ka pa.